panahon ng mga problema, pagsubok. The grace within the thorn. Okay. So, ito ay mababasa natin sa aklat ng 2 Corinthians chapter 12. So, sa 2 Corinthians chapter 12 verse 7 to 10. Bago tayo magsimula, basahin muna natin ang talata upang habang tayo nag-aaral ay magkaroon tayo ng kaunawaan at masabayan natin kung anong pinaparating sa atin ng ating Panginoon. Sabi dito sa chapter 7 verse 12, chapter 12 verse 7, sabi dito, ngunit upang hindi ako magyabang sa dami ng kamanghamanghang mga bagay na nasaksihan ko, ako'y binigyan ng pahirap sa aking katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako at nang sa gayoy hindi ako maging palalo. Okay? Number 8, 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot, ang kagandahang loob ko ay sapat para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipinagmamalaki ang aking kahinaan upang mapanatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pagkutya sa gitna ng kahinaan, mga pagkutya sa mga kahirapan, pag-uusig at kagipitan, sapagkat kapag ako'y mahina, doon ako nagiging malakas. Amen? Purihin ang salita ng ating Panginoon. Dito ipinakikita dito sa sulat ni Pablo sa atin na meron siyang pinagdadaanan. Ito tatawag na thorn, tinik. So, sino may mga tinik na pinagdadaanan ngayon? Problema, pagsubok, financial, lahat tayo meron, di ba? Kung ano man yan, bibigyan tayo ng clarification, papalinawin sa atin na hindi yan dapat maging hadlang sa ating buhay Kristiyano. Bagkus, sabi nga ni Pablo kanina, kung kailan ako mahina, tsaka ako lumalakas. Kung kailan ako maraming problema, tsaka ako nararamdaman ng lakas. Bakit? Ang Panginoon ang nagbibigay ng lakas sa akin. Sabi ni Pablo. Kung si Pablo sinabi to, ganun din sa atin. Dapat maunawaan natin na ito rin ay para sa atin. Dahil tayo man ngayon ay dumaranas ng mga problema, pagsubok. Sino bang walang problema? Lahat tayo meron. Pero tandaan natin, pinapalakas ng Diyos ang loob natin dahil sa kanyang kapangyarihan, biyaya na nararanasan sa atin. Okay? Sabi mo, anumang mga tinik na dinaranas natin ito, kaya itong tanggalin ng ating Panginoon. Okay? Sabi nga sa 2 Corinthians na chapter 12 na sinabi ni Pablo, sabi dito, ibinahagi ni Pablo ang pambihirang karanasan niya kung saan siya ay dumaranas ng kahirapan dahil sa tinik na dinaranas niya. Alam mo, yung ating Panginoon ay hindi nagpapabaya sa atin. Tandaan natin, ang mga problema, pagsubok ay talagang nandyan. Ngunit hindi para sabihin na tayo ay pinaparusahan, kundi pinapalakas ang loob natin. Amen? Kaya nga, sabi nga ni Pablo sa 2 Corinthians 12:7, binibigyan ako ng isang tinik sa laman. No? Ang tinik sa laman. Kaya nga, ito yung sabi, matinding bagay na paulit-ulit na nagpapahirap kay Pablo, yung mga tinik na yon. Ano ba yung mga tinik na binabanggit dito? Kasi dito, minsan si Pablo po ay basahin muna ano ba yung binabanggit ni Pablo ng mga tinik na yon na kanyang dinaranas. Sabi dito sa 2 Corinthians chapter 11 verse 23. Okay, basahin natin. Okay, sabi dito, ito yung mga matindi na pinagdadaanan ni Pablo. Sabi dito sa 23, sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Mas mabuti akong lingkod ni Kristo kaysa kanila. Para akong isang baliw na nagsasalita ngayon. Higit ang aking pagpapagal kaysa kanila. Mas maraming beses akong nabilanggo, hinagupit ng napakaraming beses, at madalas na nabibingit sa kamatayan. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano at mismong
pagbabato. 3 beses kong naranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan. At minsay buong araw at gabi akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nalalagay ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa aking mga kababayan, at sa mga hintil, mga panganib sa lungsod at sa ilang, sa dagat, sa mga huwad na kapatid. Naranasan ko ring labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat, at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko ang ginawin, ngunit wala man lamang maibalabal. Nakita mo yung mga paghihirap ni Pablo? Napakahirap. Kung ano-anong naranasan niya sa buhay. Yung bang naranasan ni Pablo, naranasan na rin natin. Maaring hindi, pero iba yung naranasan natin. Si Pablo, naranasan niya mabilanggo. Hindi tayo nabilanggo, pero bilanggo naman tayo ng kasalanan. Amen? Bilanggo tayo ng sarili nating kaisipan. At pa, si Pablo ay binubugbog. Binubugbog din tayo ngayon ng mga problema, pagsubok, pangangailangan. Amen? Kaya si Pablo, kung anong dinanas niya noon, dinaranas din natin ngayon. Pero napakatindi ng kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga sinabi ng talata, hindi kung ano ang tinik, kundi kung paano kumikilos ang biyaya ng Diyos sa atin. Hindi dahil sa tinitingnan natin ang tinik, hindi natin tinitingnan yung problema, kundi paano kumikilos ang biyaya ng Diyos sa buhay natin habang dinaranas natin ang mga pagsubok na yan. Ngayon, paano ba kumikil? Itong maganda. Habang dinanas ni Pablo yung mga hirap na yung mga parusa, paano kumilos ang Diyos sa buhay niya? Ito ang sagot. Sabi dito sa 2 Corinthians 11:32-33. Sabi dito, nang ako'y nasa Damasco, ang pintuan ng lungsod ay pinabantayan ng gobernador na nasa sakop ni Haring Aretas upang ipahuli ako. 33. Ngunit sinalakay ako ng isang malaking isanakay ako sa isang malaking kaing, pinadaan ako sa butas ng pader at ibinaba sa kabila upang ako'y makatakas. Nakita mo? Gumawa ang Panginoong para mailigtas si Pablo sa kabila ng kanyang paghihirap. Ganon din tayo sa buhay natin. Sa kabila ng kahirapan natin na pinagdadaanan natin, to the rescue lagi ang ating Panginoon. Amen? Kaya wag natin titingnan ang sarili natin na tayo'y mahirap. Wag natin titingnan ang sarili na tayo'y wala. Tayo ay pinagpala na, kailangan lang nating paniwalaan. Amen? Higit na tayong mapalad. Marami ang mas nangangailangan. Pero narito tayo, malakas, malusog, at meron tayong kinakain. Ibig sabihin, iyan pa lang ay pinagpala ka na. Amen? Kaya mapalad ang mga taong laging nakasentro ang puso sa ating Panginoon. May 3 bagay tayo may 3 bagay tayong titingnan dito kung paano tayo pinapalakas ng biyaya sa pamamagitan ng mga tinik sa laman or thorn of the flesh. Paano tayo pinapalakas nito? Kasi itong mga tinik sa laman nito, huwag natin titingnan negatibo. Ito ay nagbibigay sa atin ng lakas sa ating buhay sa araw-araw. Unang punto, sabi dito, the thorn remind us to our dependence on grace. Ano daw? Yung tinik na iyon ay nagpapaalala sa atin para maging dependent tayo o dependence tayo sa biyaya. Yung mga problema, pagsubok, kasi yung tinik na binabanggit dito, ito yung mga dinaranas kagaya ng hilambawa ko kay Pablo. Yung mga problema, sakit, physical, karamdaman, kagaya ng kapatid si Sister Mean. May dinaranas din siyang tinik, yung kanyang parents sa kanilang province, isang kabigatan yun sa kanya. Pero naniniwala ko sa biyaya ng Lord, binibigyan siya ng kapayapaan. Amen? At doon sa kapayapaan na yun, higit pa yun sa biyayang material. Amen? Kaya nga, sabi dito, ang tinik ay nagpapaalala sa atin o yung mga problema na yan ay nagpapaalala natin para maging dependence tayo sa Panginoon. Amen? Hindi para lumayo, para maging dependence. Okay? Sabi sa 2 Corinthians, basahin ko ulit, 12:7, lalo na dahil sa kalabisan ng mga pahayag, kaya't upang ako'y huwag magmayabang ng labis, binigyan ako ng isang tinik sa laman, isang sugo ni Satanas, upang ako'y saktan, upang ako'y
huwag magmalaki ng labis. Nakita mo, yung palang mga problema hindi galing sa Diyos. Sugo ni Satanas. Ang mga problema hindi yan galing sa Diyos. Yung mga pagsubok na yan, galing yan kay Satanas. Pero bakit inaalaw ng Diyos na maranasan natin? Bakit? Para maging matatag tayo sa kabila ng mga problema at pagsubok, maging matatag tayo. Amen? Kaya ang sagot ng Diyos, sabi niya 3 beses kong hiniling. Sabi ni Pablo, hiniling ko ng 3 beses na alisin itong tinik na ito. Pero ano sagot ng Diyos? Sapat ang biyaya ko sa iyo. Amen? Kaya tandaan natin, paano natin nalalampasan ang mga problema? Paano natin na-overcome? Bakit? Sapat ang biyaya ng Diyos. Amen? Kaya wag natin titingnan lagi negatibong problema. Ginagamit iyan ng kaaway para i-down tayo, pero inaalaw iyan ng Diyos para magtagumpay tayo. Gamitin natin mga pagsubok na yan para magtagumpay, hindi para panghinaan. Hallelujah. Hello. Ayan. Hello. Hello. Ayun. Sorry, nagkaroon ng technical error. So, sige, ang tinig ay paalala sa ating, ang tinig ay nagpapaalala sa ating buhay na hindi tayo nakadepende sa ating lakas, kundi sa ating Panginoon. Na tuwing dinaranas natin ito, lagi tayong magtiwala sa Diyos. Dahil siya ang nagbibigay ng lakas para patagumpayan natin. Sabi ko nga kanina, minsan ginagamit sa atin ang problema para maging magtagumpay tayo, okay, sa mga ating pinagdadaanan. Sabi ni Pablo dito, kahit apostol ng biyaya ay may tinik pa rin na nararanasan. Si Pablo ay apostol. Masasabi mong siya ay malapit sa Diyos, pero dumaranas pa rin siya ng problema. Kaya nga tayo, kahit mananampalataya na tayo, hindi tayo ligtas sa mga pagsubok nating nararanasan. Walang makakaligtas. Pero tandaan natin, lahat ng iyan ay inaalaw ng Diyos para lalo tayong matatag. Amen? Si Pablo, ang isa sa halimbawa sa Biblia dito na may matibay na pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya sabi nga dito sa 15:5, apart from me, you can do nothing. John 15:5. Sabi nga, pag wala kayo sa akin, hindi kayo makakapamunga, wala kayo. Kaya sa tuwing dumaranas tayo ng problema at pagsubok, lumapit lang tayo sa Panginoon. Huwag tayong hihiwalay. Sabi ko nga kanina, hindi lang basta kilala natin ang Diyos, dapat nararanasan natin ang Diyos. Okay? Minsan alam natin sa information lang, kilala natin ang Diyos. Tandaan natin, kahit mga bata, tanungin mo, kilala ang Diyos. Kahit alam niyo ba, kahit nga magnanakaw, kilala ang Diyos. Kahit masasamang tao, kilala ang Diyos. Ang mga magnanakaw, nagdanalangin din yan. Nagpe-pray siya na huwag naman silang mahuli. Di ba? Mga ganon. May mga taong ganon kasi kilala lang nila ang Diyos sa isip. Hindi nila kilala ang Diyos kung paano kumikilos. Kaya mahalaga na dapat maunawaan natin na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan at makilala natin siya ng buong puso. Okay? Kaya hindi lang basta natin kilala ang Diyos. Alam natin siya at nararanasan natin sila relational. Okay? Kaya napakabuti ng ating Diyos. Kaya nga sabi ko dito, hindi natin kayang mamuhay mag-isa. Dapat nakadepende tayo sa Kanya. Sabi dito sa 1 Corinthians 15:10, subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako, at ang Kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawala ng kabuluhan. Sa halip, ako'y naglingkod ng higit sa Kanya kaysa kanilang lahat, bagamat hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. Ibig sabihin, ang biyaya ng Diyos na tinanggap natin, siya ang kumikilos sa atin. Para para maiwasan natin, para hindi natin magawa ang mga bagay na hindi nakakalugod sa ating Panginoon. Tinuturuan tayo ng biyaya. Bilang mananampalataya at nakakakilala kay Kristo, tinuturuan tayo para gumawa ng mabuti. Tinuturuan tayo para masunod ang kalooban ng Diyos. Amen? Kaya mahalaga, mapalad tayo na naririnig natin ang ganitong katuruan. Hindi tayo kinokondem pero kinokorek tayo sa anumang ating mga kamalian.
Amen? Kaya dapat tayo laging matiwala, manatiling connected sa ating Panginoon. Huwag tayong hiwalay. Pag ang tao hiwalay sa Diyos, patay. Kagaya ng isang puno, pag ang sanga hiwalay, anong nangyayari? Namamatay at ginagawang panggatong. Okay? Dapat nakakonect tayo para masagana tayong mamumunga. Yan po ang nais ni Pablo. Kasi sabi ni Pablo, sa kabila ng kanyang problema at pagsubok, naging mananatili siya nakadikit sa Panginoon. Kahit tandaan natin, kahit anong bagyo, anong lakas ng hangin, pag ang isang sanga nakadikit, hindi siya mamatay. Uugain siya ng bagyo, pero nakadikit pa rin siya. At siya ay buhay. Amen? Kaya nga, tanungin natin ang sarili, ano ba yung mga tinik na nararanasan ko ngayon? Tanungin natin ang sarili, masasagot nyo yan kung ano ba ang mga tinik na bumabagabag sa inyo. Ito halimbawa, bigyan ko kayo ng mga halimbawa ng mga tinik na ating pinagdadaanan. Siguro lahat tayo meron ito. Financial problem. Yan, isang bagay ng tinik natin, problema natin araw-araw. Paano tayo magbabudget nang walang babudgetin? Amen? Napakabigat isipin. Pangalawa, family issue. Diba? Sino may mga family issue? Isang tinik yan ating pinagdadaanan. Ano pa? Health concern, yung may mga sakit, karamdaman, isang tinik na bumabagabag sa atin, na nahirapan tayo sa pambili ng mga gamot, ng mga pangangailangan. Isang problema na mabigat na parang tinik na gusto mong alisin sa'yo. Alisin mo ito, Lord. Pero ang sagot ni Jesus, ano sagot ng Diyos? Sapat ang biyaya ko. Hindi niya, alam mo bang ginawa ni Pablo nang hiniling niya ang alisin? Hindi inalis. Anong binigay? Lakas. Hindi inalis yung mga problema, pero ang binigay kay Pablo, lakas para mapagtagumpayan kung ano man ang mga pinagdadaanan. Hallelujah. Kaya nga, hindi ito hadlang para tayo tumigil. Hindi hadlang ang problema para tumigil manampalataya. Hindi ako makakadalo ngayon, medyo may pinagdadaanan ako. Kaya nga sabi ko na nakaraan, pag may problema ka, dalhin mo sa Panginoon. Huwag mong iiwanan sa bahay. Pag iniwanan mo kasi sa bahay ang problema, ang pagbalik, nandyan na naman yun. Kakaway-kaway pa sa'yo. Kaya dalhin mo dito lahat ang kabigatan mo, ibigay mo sa Lord. At papalitan niya ng kapayapaan. Amen? At siya na bahala. Ano mong bigat ng problema mo, hindi mo na problema yon. Ang Diyos na may problema nun. Ibigay lang natin. Amen? Kaya tayo mga kapatid, mapalad. Pag naririnig nyo lagi, punuin natin ang puso ng salita ng Diyos dahil yun ang magbibigay sa atin ng lakas sa araw-araw ng ating buhay. Ayan, mga problema yan, alam ko meron tayo, pero hindi yan dapat maging hadlang para hindi tayo magpatuloy sa Diyos. Amen? Kung naranasan na natin ang biyaya ng Diyos, ano pang dahilan para hindi tayo magpatuloy? Amen? Hallelujah. Palakpakan niya natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So, may naunawaan po ba tayo? Pangalawang puntos, sabi, God's answer is always grace, not condemnation. Hello. Hello. Yan. Medyo dinidistract tayo ng kaaway. Ayaw sigurong marinig yung magandang balita, pero hindi tayo matatala. Oh, praise God, hallelujah. So, pangalawa, sabi, God's answer is always grace, not condemnation. Tandaan natin, ang Panginoon, pag nanalangin ka, ang sagot niya ay biyaya, hindi panghusga. Okay? Hindi tayo inuhusgahan ng Diyos pag dumaranas tayo ng problema. Ang sagot niya ay biyaya. Okay? Hindi yan kagulad ng tao. Kaya ang 2 Corinthians chapter 12, verse 8 to 9. Yan, sasabi dito, sabi sa 12, 8 to 9, ang sabi niya, praise God. Sabi, tatlong beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang kagandaang loob ko ay sapat para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Okay? Kaya't buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Amen? Napakalinaw. Talagang pag nakita natin, pag narinig natin sa salita, binibigyan tayo ng lakas,
Pag tayo daw ay mahina, tayo dumaranas sa pagsubok, diyan natin nakakailangan nakikita mas higit na dapat nakikita ang Panginoong Hesus. Bakit? Pag dumaranas tayo ng problema, sabi ko kanina, lalo tayong lumalapit. Hindi tayo humihiwalay. Amen? Kaya sino man may problema ngayon, naunawaan na natin na dapat lalo tayong dumalapit sa Panginoon. Hindi tayo umaalis. Okay? Kaya napakabuti ng Diyos. Sabi dito, ang sagot ng Diyos ay laging pagpapala. Hindi, pag sumagot ang Diyos na sinabi niya, sapat ang biyaya ko. Tatanungin, Lord, sapat ba ito? Bakit ang dami kong kulang? Panhawakan mo at paniwalaan mo. Dahil pag sinabi ng Diyos, iyan ay totoo. Lakaran mo kung ano ang sinasabi sa iyo ng Diyos. At sigurado, katungkumpayan ang ibibigay sa atin. Hallelujah. Kaya nga, pag mananalangin tayo, sabi sa Philippians 4:6, by prayer and petition with thanksgiving. Pag manalangin tayo ng may pasasalamat sa Panginoon, kung ano ang ating pinagdadaanan, ipanalangin natin ng may pasasalamat. Hindi mo pinapasalamatan ang problema. Pinapasalamatan ng Diyos nang dahil sa problema, nagiging matatag ka. Okay? Kasi ang problema, sabi nga, binibigay yan ng kaaway. Pero inaalaw ng Diyos para tumatag. Pero hindi mo pinapasalamatan ang problema, ulitin ko. Baka sabihin mo, Lord, salamat po, ang dami kong problema. Hindi ganon. Nagpapasalamat ka sa Diyos nang dahil sa problema, nagiging matatag ka. Amen? Kaya yan tatanda natin, ang Diyos pa rin ang kumikilos sa atin. Okay? Kaya nga lagi tayong dapat nakatuon ng ating paningin sa ating Panginoon. Kaya nga pag tayo nanalangin sa biyaya, hindi tayo lumalapit bilang mga servant. Lumalapit tayo bilang anak. Pag ikay sumasampalataya kay Kristo, pag lumapit ka, ikaw ay isang anak. Hindi ka lumalapit bilang alipin. Iba ang paglapit ng alipin, iba ang paglapit ng anak. Pag ang anak mo ay talagang anak mo kahit pasaway, kahit may ginagawang mali, pag lumapit sa'yo, di ba, tinatanggap mo pa rin? Bakit? Anak mo siya. Pero pag hindi mo siya anak, napapagalitan natin. Kasi ganun ang Diyos. Ang Diyos, mahal tayo. Kung ikay tinanggap mo na sa sumampalataya, kahit ikay nagkamali, open arm kang tatanggapin ng Diyos. Dahil ikaw ay anak. Kaya pag tayo nananalangin, relational, sigurado matatanggap natin niyon. Dahil ang Diyos, bilang anak, ibinibigay niya ang kanyang pangangailangan. Amen? Kaya lang, dapat sabi ko, maunawaan mo muna kung anong identity mo. Sino ba tayo? Tayo ay anak ng Diyos. Amen? Paano ba tayo naging anak ng Diyos? Ulitin ko, sabi sa John 1:12, ang sino mang tumanggap at sumampalataya ay binigyan niya ang karapatan na maging anak ng Diyos. Amen? Kung tinanggap mo ang Panginoong Hesus, ikaw ay kanya ng anak. Amen? Kaya dahil dito sa mundong ito, namatay si Kristo para sa ating kasalanan. Pero, ito tanda natin, hindi lahat, mahal tayo ng Diyos, lahat tayo mahal ng Diyos, pero hindi lahat anak ng Diyos. Dahil ang anak ng Diyos ay yun lang tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoon. Amen? Malinaw. Sapagkat ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. O ba? Ibinigay niya ang kaisa-isang anak upang kung sino mang sumampalataya, ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino lang ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Ang sumasampalataya. Kaya lahat ng sumampalataya ay anak ng Diyos. Pag ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay lahat ng hilingin mo, ibibigay niya. Huwag ka nang magduda. Amen? Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Kaya nga, sabi sa 1 John 5:15-4, if we ask anything according to His will, He hears us. Kung sabihin daw natin na ang lahat ng ating kahilingan, ayon sa kanyang kalooban, ibibigay niya ito. Kaya ganyan kabuti ang ating Panginoon. Hindi siya namimili ng bibigyan. Ay, ito mabait ito, matulungin. Mas marami bibigay ko sa iyo. Ay, wala ka, hindi ka tumutulong, wala ka, hindi kita bibigay. Hindi ganun ang Panginoon. Pag lumapit ka at ikay sumasampalataya, naririnig ka niya at ibibigay niya yun sa iyo. Amen? Sino ba dito ang nanalangin na tinanggap na ang kanyang panalangin na sinagot na? Amen? Sinagot na kasi naniniwala ka na ikaw ay anak. Hallelujah.
Kaya nga, kapag mga problema inilapit natin sa Diyos, sigurado, aalisin niya yan. Amen? Dahil walang imposible sa Kanya. Ang kailangan natin, manampalataya at sumampalataya. Okay, kaya nga kapag may pagsubok, ano sabi? Huwag isipin na pinaparusahan tayo ng Diyos. Tanda natin, huwag na papasok sa isip nyo na kinokondem nyo na pag ikay may problema, pinaparusahan ka. Hindi ka pinaparusahan. Ipinapakita lang sa iyo ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Amen? Para lalo tayong lumapit. Hallelujah. Pangatlong puntos. Sabi dito, grace turn weakness into strength. So, sabi nito, ang biyaya mula sa kahinaan, ginagawang malakas. Yung mahihina, ginagawang malakas dahil sa biyaya ng Panginoon. Yan ang tatandaan natin. Sabi nga, ulitin natin uli sa 2 Corinthians chapter 12, 9 hanggang 10. Sabi dito, subalit sabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat sa inyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalong nagmamalaki na may galak sa aking kahinaan, upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Kaya't alang-alang kay Kristo, ako'y nasisiyahan sa mga kahinaan, paglalait, kahirapan, pag-uusig, at mga sakuna, sapagkat kapag ako'y mahina, ako na may lumalakas. Amen? Nakikita natin, napakabuti ng ating Panginoon. Kaya, sabi dito, mula sa ating kahinaan, pinapalakas tayo ng ating Panginoon. Amen. Kaya lagi lang tayong magtitiwala. Hindi sinabi ng Diyos na magpanggap kang maging malakas. Hindi naman natin sabi ng Diyos, pagpapakitang tao akong malakas. Hindi. Anong sabi ng Diyos sa atin? Kahinaan, nakikita natin si Kristo sa kabila ng ating kahinaan. Ang pagsasabi ng all is well, lagi kong sinasabi, hindi pagtanggi ng iyong tunay na nararanasan, kundi pagdideklara ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Hindi ka nagsisinungaling. Baka sabihin mo, baka naman ako nagsisinungaling. Sinabi kong all is well, pero ang dami kong problema. Yes, ang problema nandyan nakikita, pero may Diyos na kayang alisin yan. At iyon ang binibigay sa atin, yung pananampalataya. Amen? Kaya pag tinanong kayo ng mga kasama nyo, kamusta? All is well. Hindi dahil may problema ka, kundi dahil may Diyos ka na kayang iresolbahin ang iyong problema. Amen? Hallelujah! Kaya nga, ang Diyos natin ay mabuti. Kaya nga, sabi ng Diyos, binibigyan tayo ng lakas. Okay? Grace turn weakness into strength. Mula sa kahinaan pinapalakas. Tingnan mo, sabi dito sa Philippians chapter 4, verse 13. Ito, sikat na sikat to. Kilala natin to. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who is strengthening me. Sabi niya, magagawa ko ang lahat sa pamamagitan ng lakas na binibigay sa akin ni Kristo. Nagagawa daw niya lahat. Ito ang context nito. Kaya nasabi ni Pablo to, yung sinabi ko nga na dumanas siya ng kahirapan, nagutom siya, naging mayaman siya, naging sagana siya, naghirap siya. Pero nagagawa niya ang lahat ng bagay na iyon dahil sa lakas na binibigay ni Kristo. Kaya tayo ngayon, maging sagana man tayo ngayon, walang-wala man tayo ngayon, o tamtaman lang ngayon, dahil iyon ay galing kay Kristo. Tandaan natin, meron o wala, galing kay Kristo. At dapat natin iyong ipagpasalamat. Amen? Hindi mo pinagpapasalamat na wala ka, pero pinagpapasalamat mo ang Diyos na magpo-provide ng anumang kakulangan mo. Hallelujah! Palakpakan natin, Panginoon! Praise God! Praise God! Hallelujah! Kaya nga, dapat nating maunawaan na pag tayo ay na kay Kristo, dapat lumiliwanag tayo, nakikita sa atin ang liwanag ni Kristo. Ang halimbawa dito ay yung paso. At ito may yung paso na may crack, yung banga. May mga crack, di ba? Tingin mo wala na siyang pag-asa. Tayo yun, basag na paso na hindi tuluyang nabasag, pero may crack. Di ba? Tandaan mo, lagyan mo yung banga na yun ng ilaw sa loob. Anong mangyayari? Lalabas ang sinag. Kahit siya'y basag, may liwanag sa loob. Ganun tayo. Kahit tayo hindi perpekto, may problema. Pag si Kristo nasa puso natin, sabi nga, si Kristo ang ilaw. Ang sino mang lumakad sa akin, hindi na madidiliman. Ako ang tinapay ng buhay. Ang sino mang kumain sa akin, hindi na magugutom kailanman. Ako ang
sinasabi dito ng ating Panginoon, ako ang tubig na kung sinong uminom sa akin, hindi na mauuhaw kahit kailan. Ganon din siya, kung ikaw basag, puro problema, ipasok mo ang si Kristo sa buhay mo, magliliwanag ka. Ang liwanag ni Kristo ang makikita, hindi yung basag na pagkatao mo. Amen? Naunawaan natin? Kaya tayo, tanggapin natin si Kristo. Pag si Kristo nasa buhay mo, magliliwanag ka. Lalabas ang sinag niya. Hindi alintana ang mga basag mong pagkatao. Amen? Dahil ang nakikita ay sino? Si Kristo. Hallelujah. Kaya tatandaan natin bilang mananampalataya, pag tayo na kay Kristo, maliwanag tayo. Amen? Nasa atin ang liwanag, nasa atin ang tinapay, nasa atin ang tubig. Wala kang dapat ipag-alala. Hallelujah. Kaya nga, bilang mananampalataya, dapat kung nakikita sa ating pananalita kung sino tayo, nakikilala. Alam mo ganito, mabigyan ko yung halimbawa. Halimbawa, ikaw may naglalakad ka, meron kang isang tasang milk, gatas. Pag nasanggi ka ng isang tao, anong tatapon? Gatas. Bakit? Gatas ang laman ng kanyang baso. Ganun tayo. Kung tayo'y mananampalataya, masanggi man tayo ng problema, masanggi man ng tayong pagsubok, ang lalabas sa atin ay biyaya. Hindi tayo mag-iiyak dahil sa problema. Okay? Dahil nakikita natin, hawak natin, biyaya, wala ka nito. Maniniwala ako, ang lalabas sa bibig mo, I believe God will provide. Yun ang lalabas sa atin. Wala ka man ito, naniniwala ako na ito ay pupunuan ng Diyos. Dahil tayo ay Kristiyano. Dahil tayo anak ng Diyos. Dahil tayo sumasampalataya, ang lumalabas sa ating bibig ay maka-Diyos. Kasi kung ikaw ay hindi Kristiyano, ang lalabas sa bibig mo, mga negatibo. Amen? Kasi doon makikita kung anong laman ng baso, yun ka. Kung ang laman ng baso o ang laman ng pagkatao mo ay kay Kristo, ang lalabas, salita ni Kristo. Amen? Kasi walang lalabas. Sabi niya, ang mabuting bunga, ang mabuting puno, ay magkakaroon lang ng mabuting bunga. Ang masamang puno ay magbunga nito masama rin. Amen? Kaya tayo bilang Kristiyano at tinuturuan tayo, dapat sa pananalita ang lumalabas sa atin, salita ng ating Panginoon. Kaya nga sabi, punuin natin ang salita ng Diyos ang ating puso. Kasi pag pinuno ito ng iba, yun ang lalabas sa atin. Amen. Hallelujah. Kaya ngayon, aralin natin. Ay, lagi kong sinasabi sa inyo, hindi tayo kinokondem ng salita ng Diyos, kinokorek tayo. Na pag narinig na nito, nakita natin sa ating puso, makakapag-adjust tayo ng tama. Amen? Hindi tayo hinuhusgahan ng Diyos dahil nahusgahan ng Diyos sa krus. Tatanggapin na lang natin ang kanyang biyaya. Hallelujah. Kaya nga, lagi natin tandaan, hindi galit ang Diyos sa atin. Kailanman, wag niyong isipin, hindi galit ang Diyos. Kahit anong kasalanan na nagawa mo, ikaw ang pinakamakasalanan sa mundong ito. Pag tinanggap mo si Kristo, erase lahat yan. Wala yan. Magpatuloy ka lang sa Kanya. Amen? Hallelujah. Kaya nga, tayo ay, kapag ikaw ay mahina, ikaw ay pagod, ikaw ay nakakaranas ng kung ano-anong pagsubok sa buhay, anong gagawin? Lumapit tayo sa Diyos. Hallelujah. Kaya nga, hindi dapat tayo laging negatibo ang lumalabas. Speak life. Kailangan buhay ang lumalabas sa atin. Solusyon, hindi problema. Pag may kapatid na lumapit sa iyo ng problema, ang isagot mo solusyon. Hindi, kapatid, ang dami kong problema pinagdadaanan. Sasagot mo, ako rin, pares tayo. O, sino lumakas? Walang lumakas. Humina. Sinang-ayunan mo pa. Diba? Amen? Bilang mananampalataya, kahit may problema ka, dahil ikay may Diyos, palalakasin mo kapatid, kaya yan ng Diyos. Hindi mo kaya, pero kaya ng Diyos. Hindi ka perpekto, pero may perpektong Diyos na gagawin yan para sa'yo. Amen? Hallelujah. Ganun tayo. Kahit na sabi, ako nga rin may problema, lalapit-lapit ka pa sa akin. Hindi ganun. Kasi ikaw nasa Diyos sa'yo. Umalis ka dyan, mas matindi pa problema ko sa'yo. Diba? Hindi ganun ang Diyos. Hindi ganun ang mananampalataya. Kailangan, kung tayo nga tatawag na tayong asin at ilaw, tayo ang pagpapalasa sa kanyang buhay. Wala man lasa ang buhay niya, wala mang silbi na ang buhay niya sa tingin niya, ikaw ang magpapalasa bilang mananampalataya. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ating Panginoon. Praise God. Kaya nga, ito ang mga katotohanan na dapat nating maunawaan. Ano ba sasabing dito? Truth versus fact. Magkaiba yung, halos
parang ibig sabihin, truth and facts. Parang parehas lang facts, totoo. Ay, yung truth, diba, totoo rin. Pero ito ang pagkakaiba yan. Sabi dito, ang truth, ito ay yung walang hanggang katotohanan galing sa Diyos. Ibig sabihin, spiritual. Ito namang facts, ito yung katotohanan sa kasalukuyang nakikita natin. Yun ang fact. Yun ang sasabing fact. Ito yung, ano ba tawag dito? Ito yung walang, yung fact, ito yung katotohanan sa kasalukuyang nangyayari. Halimbawa, yung pangyayari sa ating sitwasyon ngayon, sa realidad, o kaya yung mga nararanasan natin, yan ang fact. Pero yung truth, ito yung walang hanggang katotohanan mula sa ating Diyos. Ito yung salita ng Diyos. Ito yung katotohanan na sinabi ng Diyos. Yan ang truth. I am the way, the truth, and the life. Yun ang truth, ng katotohanan, di ba? Kaya nga, yung truth na yun ang katotohanan na galing sa Diyos. Halimbawa, may problema ako, yun ang fact. Yun ang facts. May problema ka. Pero ano ang truth? Kasama ko ang Diyos. Nakikita nyo? Totoo yan, may problema ka. Yan ang fact na nangyayari sa atin. Pero ang truth, kasama ko ang Diyos. Kaya pag may problema ka, huwag mong paniwalaan yung facts. Paniwalaan mo yung truth na kasama mo ang Diyos, hindi ka kayang daigin ng problema. Kailanman, hindi na naig ang problema sa Diyos. Amen? Kahit ikaw mong may pinamamabigat na problema, walang epekto yan sa ating Panginoon. Halimbawa, may mga tinik akong na pinagdadaanan. Itong mga problema, pagsubok, lahat na lang, nasa akin na. Iyon ang facts. Iyon ang totoo. Pero ang truth, may sapat na biyaya ang Diyos. Laging ganon. Lagi natin titingnan yan. Halimbawa, may bagyo. Ang lakas ng bagyo. Iyon ang facts. Pero ang truth, may matibay kang bahay. Di ba? May matatag kang tahanan na hindi kayang gibain ng bagyo. Yan titingnan natin. Kaya itong mga halimbawa na ito, ang magbibigay sa atin ng lakas. Halimbawa na lang, isa pa, mahina ako, hindi ko kaya. Pero yun ang fact. Pero ang totoo, si Kristo ang aking lakas. Nakita nyo? Sa mga halimbawa ko yan, napakaraming halimbawa, makita na natin ang katotohanan. Kaya saan ang paniniwalaan mo? Yung facts o yung truth? Doon ka sa truth. Pero ang facts yun na nakikita mo, totoo din yan. Kasi realidad nakikita mo. Pero paniwalaan mo ang sinasabi ng Diyos sa iyo. Ikaw ay anak ko, pinagpala kita, pinaburan kita, pinatawad kita, pinalakas kita, at pinagaling pa. Holistic ang biyaya ng Diyos. Okay? Kaya lagi natin yan tatandaan. Kaya napakabuti ng ating Panginoon. Kaya wag natin itong i-skip every Sunday. Kasi mga kapatid, dito tayo natututo, dito tayo lumalakas, at dito tayo nagkakaroon ng karunungan. So, bilang application, before we end, kailangan natin ng application. Paano ba natin to mai-apply sa ating buhay? Sabi nga dito, trust grace, not your strength. Yan lagi tatanda natin. Magtiwala ka sa biyaya ng Diyos, huwag sa sarili mong lakas. Kasi minsan, kaya ko tong problemang to. Wala, kaya ko yan. Hindi. Kasi minsan, manghihina ka rin. Magtiwala ka sa Diyos, siya ang magbibigay. Okay? Tandaan natin, number 1, trust grace, not your strength. Okay? Pangalawa, paano daw? Redefine weakness. Okay? Sabi dito, ang kahinaan ay hindi kabawasan. Ito ay pagkakataon upang makita natin ang kapangyarihan ni Kristo. Redefine. Ayusin mo ang kahinaan. Okay? Anuhin mo, align ang kahinaan. Okay? Huwag mong titingnan yan. Huwag mong titingnan na ang kahinaan na yan ay magiging mas mataas kaysa sa kapangyarihan ng Diyos. Kailanman, hindi naghari ang kahinaan sa kalakasan ng ating Panginoon. Pangatlo, release grace to others. Yan, nasasabi ko kanina. I-release mo ang biyaya sa iba. Paano ba mag-release ng biyaya? Hindi yung puro bigay ka ng bigay financially. Ang pag-release ng biyaya, pag sinabi mo sa kapatid mo, God bless you, nire-release mo ang blessing sa kanya. God bless kapatid, maging bukang bibig na. Huwag natin ipagdamot yung word na yon. Pagpalain ka, kaysa naman kaaway mo, pagka sinabi kong God bless you, baka pagpalain to, mas yumaman pa sa akin to. Huwag ganon. Kahit ikay wala, i-release mo ang blessing sa iyong kapwa. God bless you kapatid. Siya'y nagkaroon at umasenso,
Pagpalain ka pa, ng Panginoon. Lagi mong ipibless. Kasi Lord, nakikita yan. At ang balik naman para sa'yo, higit pa dyan. Amen? Paniwalaan lang natin yon. I-release natin ang blessing. Huwag natin kimkimin ang natatanggap natin sa Diyos. Release our blessing. Halimbawa, pagpapatawad, encourage, pagpapatawad, isang mabigat na kalaban natin sa lahat, ang pagpapatawad. Alam mo ba, ang pagpapatawad napakahirap? Bakit? Bakit mahirap magpatawad? Nakatingin tayo sa isang direksyon. Ano yon? Ang sakit ng ginawa niya sa akin. Hindi ko matanggap ang ginawa sa akin. Napakasama ng ginawa sa akin. Ang buhay ko sinira niya. Papapatawad mo pa ba yun? Hindi na. Kasi nakatingin ka lang sa ginawa niya na masasama. Tingnan mo rin yung side na ginawa niyang mabuti. Tsaka doon ka magbalanse. Di ba? Ang sama ng ginawa niya, pero minsan binibigyan naman niya ako ng ulam eh. Diba? Mga ganon. Babalansahin mo. Huwag mong titingnan ng isang daan, kaya mahihirapan tayo magpatawad. At higit sa lahat, tingnan mo ang Diyos kung paano ka pinatawad. Tingnan mo ang sarili mo kung gaano ka kasama at minahal ka ng Diyos. Hindi ka karapat-dapat pero pinatawad ka ng Diyos. Tapos ngayon, hindi mo patatawarin ang kapwa. Patawarin natin ang ating kapwa dahil ang Diyos nga, pinatawad tayo na higit pa tayong makasalanan. Baka nga mas makasalanan ka pa doon sa may mas kasalanan sa'yo. Tapos hindi natin mapatawad. Amen? Kaya maging mapagpatawad tayo. Mahirap yan kung hindi natin ina-align ang isip natin sa align ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, lagi tayong mag-share. Mga anak natin, share natin. Ay pagpipray sa pagkain, share natin. Kaya napakabuti ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Napakabuti niya. Kaya nga ang tinik, sabi dito, ang tinik ay maaaring manatili, ngunit ang biyaya ay laging mas dakila kaysa sa tinik. Tandaan natin yun ha. Mananatili ang tinik. Ang problema lagi natin kasama, inaalaw yan. Pero higit sa lahat, ang Diyos, ang biyaya ng Diyos ay laging dakila sa mga tinik at problema. Ahead lagi ang Diyos. Laging ahead dyan. Kahit ikaw ang pinakamaraming problema, sabihin mo, kahit sa iyo ang biyaya ng Diyos, hindi ka mananalo sa akin, anak ako ng Diyos. I-rebuke nyo. I-rebuke nyo yung problema yan. Palayasin nyo yan. Sabi ko, wala kang karapatan sa akin. Ako'y anak ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya nga dapat tatanda natin, tatlong identity. Number 1, tandaan natin your identity. Ano yun? Ako'y anak ng Diyos. Tandaan mo, pag may problema ka, sabihin mo, ang identity mo, ako'y anak ng Diyos. Pangalawa, isipin mo yung position. Ano yung position nyo? Ako ay na kay Kristo. Tatandaan mo. Pangatlo, the cross. Ano yung the cross? Yung finished work of Jesus. Yung natapos niyang nagawa sa krus ng Kalbaryo na siya'y namatay para sa akin. Hindi ako karapat-dapat, pero naging karapat-dapat. Tandaan mo yung tatlong yon. Identity, position, and the cross. Yung tatlong yon, tandaan mo. Hindi magtatagumpay ang kahirapan, ang problema sa'yo. Ang sakit, ang anumang karamdaman, magiging matagumpay ka. Believe the finished work of Jesus of the cross. Paniwalaan mo ang kanyang natapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. At sigurado, tagumpay ka. Dahil ang tagumpay ni Kristo, tagumpay ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Amen. Hallelujah. Kaya nawa ang salitang ito. May naunawaan po ba tayo? Makakalakad na tayo unti-unti. Kaya ang pagdalo sa ating gawain every Sunday, hindi ka lugi. Panalo ka. Panalo ka. Dahil spiritually, you are won. Panalo na tayo. Nagtagumpay na tayo. Big idea. Sabay-sabay natin bigkasin. In Christ, the grace of God is sufficient. Nakasanatan one more. In Christ, the grace of God is sufficient. Ang biyaya ng Diyos ay laging sapat. Kailanman hindi nagkukulang. Okay? Huwag niyo titingnan yung fact. Tingnan mo yung truth. Walang laman ang kaldero mo, pero ang truth, magpo-provide ang Diyos. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Tayo manalangin. Ama, salamat po. Salamat po sa mensahe mo ngayong araw nito. Salamat po, Panginoon, na binibigyan mo kaming lakas sa